Isa pagpalang araw sa ating mga kapantay. Ngayon po ay nais ko po pag-usapan natin ang dalawang ugali o katangian na dapat tinataglay natin para po hindi po tayo maghirap o makaranas ng hirap sa buhay. So ano nga ba ang mga katangian nito na dapat po mayroon tayo or dapat po ginagawa natin? Unang-una po rito ay pagiging bukas palad. Yes, ano po yung mapagbigay po tayo? Hindi po tayo maramot. Dapat po ay bukas tayo sa lahat ng bagay. Dapat mapagbigay po tayo sa ating kapwa. Diba? Sabi nga sa Biblia, diba, sa turo ng ating Panginoon na ang sino mang naghahangad na maligtas, yun po ay mawawalan. At ang sino mang nagbibigay alang-alang sa ating Panginoon, siya po yung maliligtas. So dapat po tayo marunong po tayo magbahagi ng mga bagay na mayroon po tayo. Huwag po tayo maging maramot. Hindi po dahilan ang pagiging mahirap po. Sabi nga po ni Saint Paul John II na hindi dahilan ng kahirapan para hindi po tayo magbigay. Hindi po ba? Kahit na mahirap po tayo, ay pwede tayo magbigay. That nobody is so poor that they cannot give, and that there's nobody rich that they cannot receive. So yun po sinasabi ni St. Paul John II na hindi hadlang ang kahirapan para hindi tayo magbahagi sa ating kapwa. Dapat po ay matuto tayo mag-share ng mga blessing na ating na re-receive sa ating buhay. Kahit man lang maliit man lang, huwag po tayong maging maramot sa ating kapwa. Ano pa po ang ikalawang ugali na dapat po tinatagay natin po? Yung pagpapasalamat po. Opo, dapat po tayo lagi tayo marunong magpasalamat. Huwag po tayo maging reklamador. Hindi po ba yung lagi nagko-complain? Opo, dapat po ay lagi tayo nagpapasalamat sa mga biyaya pinagkakalob sa atin. Ano man ang ating natatanggap. Di po ba? Alam niyo po, kung matatandaan niyo po, di ba, doon kahit sa Bible po, di ba, yung mga nangyari po sa mga Hebreo noon, nung sila po ay inalis po ng ating Panginoon sa pananakop sa Egypt, hindi po ba, dahil sa kanilang pagreklamo, sila ay natagalan bago po nakarating sa Promised Land na pinangako sa kanila. Dahil sa kanilang complaint, di ba, marami silang reklamo na gusto na lang nilang bumalik sa Ehipto, mag-ialipin na lang, kaya tuloy natagalan sila bago sila nakalabas sa Promised Land na pinangako sa kanila. Kaya po tayo po, hindi po dapat tayo nagreklamo sa mga bagay. Dapat po is magpasalamat po lang po tayo, matuto tayo magpasalamat. Malit man o malaki ang ating natatanggap, dapat po pinasasalamatan natin ito. Unang-una po sa ating pagkagising, dapat nagpapasalamat na po tayo dahil sa binigay sa atin ng buhay. Sa buhay sa atin sa umaga pa lang, maging marunong tayong magpasalamat sa mga natatanggap natin, mga blessing. Kahit minsan yung mga pagsubok minsan na dumating sa atin is minsan dapat din natin pasalamatan to. Alam niyo kung bakit? Minsan natututo tayo sa mga pagsubok na pinibigay sa atin. Ito ay nakakatulong sa atin para lalo tayong tumatag ang ating pagkatao. Hindi po ba may mga pagkakataon na binibigyan tayo ng mga challenge? At dahil sa mga challenge ay natututo tayo, nagiging matatag po tayo. At dapat magpasalamat po tayo sa lahat ng mga binibigay sa atin. Yun lang po, para po maging maganda po ang ating buhay. Una po ay maging bukas palad po tayo. Huwag tayong maging maramot sa ating kapwa. Huwag tayong maging makasarili. Opo. Ang ikalawa po, huwag tayong lagi nagreklamo. Dapat po tayo matutong magpasalamat sa mga pinagkakalob sa atin. Maliit man o malaking bagay. At pinagkalob sa atin, magpasalamat po tayo. This your Kapantay, have a good time. Thank you po. Naway po ay nagustuhan niyo po ang aking share sa inyo about po sa dalawang bagay na makakatulong or dalawang pag-uugali na dapat natin gawin para po lalo tayong magkaroon ng magandang buhay. Ang pagiging bukas palad po at ang pagpapasalamat po lagi. Thank you.